Pagkatapos umalis sa kampo ng militar ng Qinglan Squad, mabilis na naglakad si Luo Jing pabalik sa kanyang tirahan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya sina Meng Changjun at Zhao Zuyong na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Si Zhao Zuyong, na likas na madaldal, ay napanganga nang makita si Luo Jing. Parang makakalunok siya ng isang palanggana sa sobrang pagkagulat. Nauutal siyang nagsabi, Kapatid na Luo Jing, hindi ka ba multo? Kahit si Meng Changjun, na palaging kalmado tulad ng mga ulap, ay naantig. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Kapatid na Luo Jing, naalis mo ba ang reyna ng Blade Bog? May eksperto bang tumulong sa'yo? Mabilis na nag-isip si Meng Changjun. Sa lakas ni Luo Jing, imposible itong makaligtas sa harap ng reyna ng Blade Bog. Maliban na lang kung nailigaw ni Luo Jing ang reyna ng Blade Bog at nakatagpo ng isang makapangyarihang tao. Maraming makapangyarihang general ang nakatalaga sa Imperial Army sa Dragon Castle. Hindi imposible na minsan ay magkakasalubong sila. Naniniwala si Meng Changjun na ang kanyang hinala ang pinakamakatwirang paliwanag. Hindi pinansin ni Luo Jing ang kanilang mga salita. Sa halip, tiningnan niya sila at sinabi, plano niyo bang umalis? Ngumiti si Zhao Zuyong at sinabi, babalak na akong umatras mula sa misyong ito. Nangiti si Meng Changjun ng bahagya at sinabi, hindi ako nandito para sa mga puntos. Kaya natural lang, wala akong pakialam. Ano naman si Lu Xiao? Kahapon, para iligtas tayo, isinugal niya ang kanyang buhay para iligaw ang reyna ng Blade Bog. Alam niyo ba ang kalagayan niya ngayon? Tanong ni Luo Jing. Mukhang hindi natuwa si Meng Changjun. Bagamat totoo na inilagay ni Lu Xiao ang kanyang buhay sa peligro upang iligaw ang reyna ng Blade Bog kahapon, ginawa iyon ni Lu Xiao higit para sa pagsadyap sa kanyang koponang Qinglan. Bukod dito, ang dahilan kung bakit kalmado si Meng Changjun sa buong proseso ay dahil hindi niya kailangang iligtas ng sinuman. Bagamat hindi niya kayang talunin ang reyna ng Blade Bog sa Xiantian Secret Realm, sa tulong ng mahiwagang kayamanang bigay ng kanyang pamilya, hindi mahirap para kay Meng Changjun na makaligtas mula sa reyna ng Blade Bog. Sa katunayan, may paraan si Meng Changjun upang makialam sa pagpaparusa kay Lu Xiao. Ang pagpapalaya sa isang centurion ay isang simpleng bagay lamang para kay Meng Changjun. Sa katunayan, nakaplano na niyang gawin ito, ngunit natuklasan niyang may ilang mga problema na kasangkot sa investigasyon, kaya't nais niyang umiwas muna. Dahil dito, tila inaakusahan ni Luo Jing si Meng Changjun ng pagiging duwag. Ito ang ikinagalit ng arroganteng si Meng Changjun. Kapatid na Luo Jing, hindi ako makikialam sa kaso ni Lu Xiao. Pinapayuhan din kita na huwag ka nang makialam. Ang taong nasa likod nito ay hindi mo kayang labanan. Hindi ko kayang labanan. Sino ang sinasabi mong hindi ko kayang labanan? Meng Changjun, pwede mo bang sabihin sa akin? Tugon ni Luo Jing habang ngumingisi. Divine Fortune Teller Zug, sagot ni Meng Changjun. Inakala ni Meng Changjun na matatakot ng husto si Luo Jing nang marinig ito. Ang reputasyon ng 7 sa dakilang pamilya ay tanyag sa buong imperyo. Kahit sino mang pamilya, sila'y tila mga dambuhala sa mga karaniwang tao. Wala ngang magagawa si Luo Jing laban sa ganoong kalaking kapangyarihan. Ngunit, hindi niya nakita ang takot sa mukha ni Luo Jing. Sa halip, biglang natawa ng malakas si Luo Jing. Pamilya Zug na naman. Hahaha, naiintindihan ko na ngayon. Kapatid na Luo Jing, ano ang naiintindihan mo? Tanong ni Meng Changjun, na puno ng pagtataka. Marami ang naunawaan ni Luo Jing. Lumabas na walang intensyon ang pamilya Zug na saktan ang koponang Qinglan. Malamang, siya talaga ang target ng mga tao mula sa pamilya Zug, at ginamit lamang nila ang koponang Qinglan upang ilagay siya sa isang desperadong sitwasyon. Ngunit hindi nila inasahan na makakaligtas siya sa kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang inilabas ni Luo Jing mula sa kanyang special ring ang Monster Beast Core ng reyna ng Blade Bog. Iwinasiwas niya ito sa harap ni Meng Changjun at Zhao Zuyong at sinabi,
Meng Changjun, muntik na akong mamatay kahapon. Hindi ako nailigtas ng kung sinong dakilang maestro. Ang reyna ng Blade Bug na ito ay namatay din dahil sa akin. Ilang beses na akong pinuntirya ng 3 baliw mula sa pamilya Zug. Ako, si Lu Xing, ay napakatatag. Hindi ako basta-basta mamamatay. Sa hinaharap, sigurado akong aakyat ako sa taas. Naniniwala akong kakailanganin ako ng iyong pamilyang Ming balang araw. Ang Monster Beast Core na kasing laki ng kamao na hawak ni Lu Xing ay naglalabas ng makinang na liwanag, na lalo pang nagpatampok sa kanyang kabataang mukha na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang mga salita ni Lu Xing ay puno ng lakas at kumpiyansa. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Meng Changjun ay ang Monster Beast Core ng reyna ng Blade Bug na hawak ni Lu Xing. Ang ginawa ni Lu Xing ay lubos na lampas sa pagkaunawa ni Meng Changjun. Isang cultivador sa Mero refining stage, hindi lang siya nakatakas mula sa reyna ng Blade Bug, kundi napatay pa niya ito at ligtas na naibalik ang Demon Core ng reyna ng Blade Bug. Pinanikip ni Meng Changjun ang kanyang mga labi, at ang kanyang nakatali sa likod na buhok ay bahagyang umindayog. Bigla siyang tumawa at nagsabi, "Ang mga malalaking salita mo, walang laman, pero ang sarap pakinggan, gusto ko." Dahil may ganitong tapang si kapatid na Lu Xing, sasama ako sayo sa gulong ito. Nang marinig ang mga salita ni Meng Changjun, lumitaw ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Lu Xing. Wala sa 7 sa dakilang pamilya ang madaling kalabanan. Dahil pumayag si Meng Changjun na tumulong, tiyak na mas madali na ang paglutas ng problemang ito. Ngunit, kapatid na Lu Xing, ano ang ibig mong sabihin ng sinabi mong ilang beses kang tinarget ng 3 baliw? Biglang tanong ni Meng Changjun. Mahabang kwento yan. Nagsimula ang alitan namin ng pamilyang Zug noong sumali ako sa Trial of Blood ng Blue Cloud Sect. Pagkatapos ay ikinwento ni Lu Xing kung paano niya pinalaya si Zug Hong mula sa Trial of Blood, at kung paano niya malupit na binugbog si Stuart Zhu ng pamilyang Zug sa Xiao Yufeng. Kinabukasan ng maaga, diretso silang nagpunta sa gitna ng Dragon Castle. Sa loob ng Dragon Castle, may ilang libong maliliit na kampong militar na nakakalat, at ang pangunahing kampo ay matatagpuan sa gitna. Nagsimulang pumasok ang grupo nila Lu Xing at hinarap ang isang katiwala dito na tila kilala si Meng Changyun. Young Lord Changjun, dapat sinabi mo sa akin kung pupunta ka sa Dragon Fort, maghahanda sana ako para sa iyong pagdating. Si Gohan Tian, ang pangunahing tagapamahala ng Dragon Fort, ay masayang tinatanggap si Changjun, ngunit tila hindi niya inaasahan ang kanyang pagdating. Kayo, may hawak kayong taong nagngangalang Lu Xiao. Pakawalan niyo siya. Si Changjun, mukhang seryoso, agad na inaatasan si Gohan Tian na palayain si Lu Xiao, na tila mahalaga para sa kanya. Young Lord Changjun, maliit na usapan lang ito kay Lu Xiao, pero napasok na rin ang Forsyth Zug, nagpapaliwanag si Gohan Tian na maliit na usapan lang sana ito. Ngunit naging komplikado dahil sa pagkakasangkot ng isang taong kilala bilang Forsyth Zug. Ano? Mas mababa ba ang reputasyon ng Lithi Meng family kaysa sa Forsyth Zug? Si Changjun ay nagalit. Kinu-question ang pagtrato ng Dragon Fort sa kanyang pamilya kumpara sa Forsyth Zug, isang tao o grupo na tila may mataas na reputasyon. Sa loob ng Dragon Fort main camp, 2 makapangyarihang mandirigma ang nagtipon upang magdiwang ng isang matagumpay na pagkilos laban sa kanilang kalaban. Cao Lei, kapatid He, para sa iyo ito. Hindi ko sana madaling natapos ang batang iyon kung wala ka. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, si Cao Lei ay nagpapahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat kay He Tiancheng. Alam niyang hindi magiging madali ang kanilang tagumpay kung hindi dahil sa tulong nito. Maliit na bagay lamang iyon, parang pagtaas ng kamay ko. Pagkatapos ng lahat, utos iyon ng 3 anak. Si He Tiancheng, na kilala bilang isang malupit na general ng Imperial Army, ay tila hindi naaantig ng kanilang gawain. Para sa kanya, ang lahat ay simpleng utos mula sa mas mataas na awtoridad. Baisha, madali, nandito na tayo sa liblib na lugar na ito ng 2 o 3 araw,
at kailangan pa rin nating maghintay. Heisha, tama nga, dapat pinatay ko na lang siya sa isang hampas. Hindi na sana tayo naabala. Sa madilim na bahagi ng kagubatan, matagal nang nagtatago sina Baisha at Heisha, nababalot ng inip at pagkabahala. Ilang araw na silang naghihintay, subalit tila walang katiyakan kung darating ba ang kanilang target. Si Baisha, na palaging mahinahon, ay nagsimulang magpakita ng iritasyon, habang si Heisha naman ay puno ng panghihinayang sa hindi agad pagpatay sa kalaban. Matapos nilang mabunyag ang kanilang plano, si Luo Jing at ang kanyang mga kasamahan ay walang takot na pumasok sa loob ng Dragon Fort. Luo Jing, hindi ka patay. Ang sorpresa sa mukha ng kalaban ay kitang-kita, hindi niya inaasahan na si Luo Jing ay buhay at nasa harap niya. Kaya ikaw pala, mabuti. Sa kabila ng tensyon, si Luo Jing ay nanatiling kalmado at tiwala, tinatanggap ang pagtanggap ng kalaban sa kanyang pagkabuhay. Hindi ko lang talaga kayang mamatay. Sa isang mapanghamong tono, ipinahayag ni Luo Jing ang kanyang kakayahang lumampas sa kamatayan, tila nagpapahiwatig na wala siyang talo. Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas, pero dahil gusto ng ikatlong anak na mamatay ka dito sa Dragon Fort, dito ka dapat mamatay. Ang kalaban, puno ng galit ay tila handang gawin ang lahat upang matupad ang kagustuhan ng ikatlong anak, na wakasan ang buhay ni Luo Jing. Sa harap ng tensyon, nagbigay ng utos si Luo Jing ng may tiwala. Sobra na, hindi ako nandito para panoorin kayong magtalo. Nasaan si Lu Xiao? Pakawalan niyo siya. Sa isang sulok, may isang lalaking nakangisi at tila nag-e-enjoy sa sitwasyon. Hahaha, Lao Go, hindi mo pwedeng pakawalan si Lu Xiao. Nagpakita ng pagmamalaki ang lalaki habang iniisip ang mga posibleng problema na may dudulot ni Lu Xiao. Kapag pinalaya ko si Lu Xiao, magdudulot lang siya ng mas maraming problema ulit. Sa tingin mo ba napakabobo ko? Si Luo Jing ay nanatiling tahimik, habang iniisip ang mga susunod na hakbang, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng emosyon. Ngunit may isang bagay siyang pinaplano, isa sa mga kalaban ang sumigaw, pinipilit na kunin ang kontrol sa sitwasyon, alam niyang nasa panganib siya. Ngunit hindi nagpapakita ng takot si Luo Jing, biglang nagpakita ng kumpiyansa ang isa pang kalaban, ngumiti siya na tila natutuwa sa laban na nangyayari, handang-handa siya sa kahit anong mangyari. Alam mo na, kaya dapat umalis ka na agad. Huwag mong galitin ang mga taong hindi mo kayang galitin. Kung hindi, magdadala ito sa iyo ng malaking gulo. Hindi alam ni He Tiancheng ang pinagmulan ng mga tao sa likod ni Guo Hantian. Binibigyan pa rin niya ng mukha si Guo Hantian at pinipigil ang kanyang galit sa mga oras na ito. Kung hindi dahil sa kanyang karaniwang ugali, malamang na sumiklab na siya sa galit laban sa mga batang ito. Tumayo rin ang Black-White Double Demons. Ang itim na usok ay bumabalot sa katawan ni White Demon, habang ang puting liwanag naman ay lumilibot sa katawan ni Black Demon. Ang mga pamamaraan ng cultivation ng dalawang ito ay itim at puti. Yin at yang na nagkukumplemento sa isa't isa at talagang kakaiba. Mukhang handa na ang dalawa para sa isang labanan. Ang ibig mong sabihin, hindi mo talaga pakakawalan si Lu Xiao. Muling tanong ni Luo Jing. Sabi ko, hindi ko siya pakakawalan. Bata, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Pagkasabi nito, tinitigan ni He Tiancheng ng masama si Luo Jing. Biglang sumiklab ang malamig at madilim na aura mula sa isipan ni He Tiancheng at bumalot ito patungo kay Luo Jing. Nang makita ito, agad na nagbabala si Guo Hantian, mag-ingat. Ngunit ang malamig na aura na inilabas ni He Tiancheng ay napakabilis. Sa isang iglap, dumiretso ito kay Luo Jing. Sinubukan ni Guo Hantian na pigilan ito, pero huli na. Ito ba ang extreme cold intent? Hindi inasahan ni Luo Jing na ang opisyal sa harap niya ay kayang magkultibo ng intent. Nagyelo na sana siya sa kanyang kinaroroonan matapos siyang atakihin ng extreme cold intent. Nagyelo na sana siya sa kanyang kinaroroonan matapos siyang atakihin ng extreme cold intent. Gayunpaman, sa harap ng extreme cold intent ni He Tiancheng, ngumisi lang si Luo Jing. Wala siyang takot.
Nakatindig siya ng tuwid sa kanyang pwesto at hinayaan ang malamig na aura na dumaloy sa kanya. Kahit na ang Xingtian intent sa Heavenly Sutra Pavilion ay hindi makasakit kay Luo Xing. Sa mga mata ni Luo Xing, ang extreme cold intent na pinakawalan ni He Tiancheng ay isang simpleng laro na hindi dapat ipinagyayabang. Nagtaka si He Tiancheng nang mapansin niyang ang kanyang extreme cold intent ay hindi nakaapekto sa kaluluwa ni Luo Xing. Sa sandaling ito, malamig na sumanghal si Luo Xing. Isang kulay abong, translucent na sibat ang nabuo sa kanyang isipan. Soul-scaring spike. Sa oras na mabuo ang soul-scaring spike, tumarak ito patungo sa ulo ni He Tiancheng. Mabilis ang naging palitan nila ng atake. Bago pa makareaksyon ang iba, narinig ang sengol ni Luo Xing. Kasunod nito, hinawakan ni He Tiancheng ang kanyang ulo, yumuko sa lupa, at nagsimulang sumigaw ng malakas sa sakit. Batang paslit, kahit gusto mong mamatay, dapat mas pinili mo ang mas simpleng paraan. Pagsisisihan mong galitin ako, dahil titiyakin kong mamamatay ka ng hindi masaya. Sabi ni He Tiancheng ng dahan-dahan. Ang napakalaking aura na iyon ay parang isang pagguho ng yelo na bumabagsak kay Luo Xing. Go Han Tian. Sa sandaling ito, nagbigay ng makahulugang tingin si Meng Changjun. Paano hindi maiintindihan ni Go Han Tian ang ibig sabihin ng batang master? Lumapit siya ng isang hakbang at hinarangan si Luo Xing. Mababang sabi niya, matandang He, nakikipagtuos ka ng seryoso sa isang bata. Wala ka bang kahihiyan? Umusad ka. Anuman ang mangyari, tiyak kong papatayin ang batang ito. Kung normal na sitwasyon ito, posibleng mag-alinlangan pa si He Tiancheng kay Go Han Tian. Pero ngayon, nasa rurok na ng kanyang galit. Ang tanging nais niya ay hatiin si Luo Xing sa dalawa. Matandang He, talagang iniisip mo ba na kaya mong magwala dahil nasa likod mo si Old Third mula sa pamilyang Zug? Bumagsak ang mukha ni Go Han Tian. Mukhang hindi siya bibigyan ng halaga ni He Tiancheng ngayon. So ano ngayon? Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Pinisil ni He Tiancheng ang kanyang kamao. Nabuo ang puting yelo sa paligid ng kanyang kamay, naglalabas ng matinding lamig. Ito ang tunay na asensya ni He Tiancheng. Ano sa tingin mo, natatakot ako sayo? Hindi umatras si Go Han Tian sa harap ng galit ni He Tiancheng. Nang makita na maglalaban na ang dalawa, nainip si Meng Changjun na nasa gilid. Wala akong intersong panuurin ang laban ninyong dalawa. Ang gusto ko lang ay pakawalan niyo si Lu Xiao. Go Han Tian, kung hindi mo kayang ayusin ito, pupunta ako sa aking tiyuhin, sabi ni Meng Changjun na puno ng pagkadismaya. Akala niya'y maaayos ito ni Go Han Tian, pero hindi niya inasahan na magiging ganito kakapal ang mukha ng kalaban. Kaya, huwag siyang sisihin. Nang marinig na pupunta si Meng Changjun sa kanyang tiyuhin, biglang nagbago ang mukha ni Go Han Tian. Kung pupunta talaga si Meng Changjun sa kanyang tiyuhin, lalong lalaki ang gulo, at ito ang ayaw mangyari ni Go Han Tian. Mabilis niyang sinabi, batang master, hindi na kailangang guluhin siya para sa ganitong kaliit na bagay. Nagkibit-balikat si Meng Changjun at itinuro ang kasalukuyang sitwasyon, ayaw ng kalaban na pakawalan siya. May magagawa ka ba? Lumingon si Go Han Tian kay He Tiancheng at sinabi, narinig mo ba iyon? Sabi ng batang master ko, kapag hindi mo siya pinalaya, pupunta siya kay General Fei Long. Sa oras na iyon, baka hindi mo kayanin ang magiging resulta. Si General Fei Long ay isa sa 2 deputy commander sa Dragon Castle. Siya ang pinakatanyag na general sa Imperial Army. Hindi masukat ang kanyang lakas at kilala siya bilang ang puwersang nagpapanatag sa Dragon Castle. Sa mga sandaling ito, puno ng mga peklat ang katawan ni Lu Xiao. Parang dumanas siya ng maraming hagupit. Gayunpaman, nananatili siyang mataas ang diwa at kalmado ang ekspresyon. Para sa isang half-step siyantiya na tulad niya, wala lang ang mga sugat na iyon. Nang makita ni Lu Xiao si Luo Xing, tulad ng iba, nagpakita siya ng ekspresyon na para bang nakakita siya ng multo.
Kapatid, Luo Zing, ayos ka lang. Buhay ka pa, sabi ni Lu Xiao na puno ng tuwa. Ngumiti ng bahagya si kapatid na Luo Zing. Kapatid na Lu Xiao, ayos lang ako. Napakaganda, napakaganda, bulong ni Lu Xiao. Sa panahon ng pagkakahuli ni Lu Xiao, ang pinakamasakit para sa kanya ay hindi ang paghagupit kundi ang pagkamatay ng kanyang mga kapatid, at si Luo Zing na lumihis ng landas upang ilayo ang Blade Bog Queen para sa kanya. Inaalala niya ang sarili, kung hindi siya naging pabaya at napansin sana na may mali sa ruta ng pagmamortsa, hindi sana namatay ang kanyang mga kasamahan. Ang hindi inaasahan ni Lu Xiao ay ang biglang pagdating ni Luo Zing sa harapan niya. Paano nga ba hindi siya magugulat? Paano hindi siya matutuwa, kahit na sinabi sa akin ni Master Meng na sundin ang mga tagubilin mo, ang pamilya Zug, si He Tiancheng, at ang magkambal na siya, ay mga makapangyarihang tao. Ang payo ko, dapat kayong dalawa ay huminto na rito upang maiwasan ang pagkamatay sa kanilang mga kamay. Huwag kang mag-alala, kapatid na Lu Xiao. Nangyari ito dahil sa akin. May nagtangkang manakit sa akin at kasama rito ang Ginglan team. Ako na ang maghihiganti para sa inyong lahat, nang walang pag-aalinlangan. Ang ikalawang araw ng umaga, ngayong wala nang magtatanggol sa inyo, mamamatay kayong lahat. Pinigilan ni Luo Zing si Lu Xiao sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay. Kuya Lu Xiao, hindi mo kailangang makialam dito. Ako ang orihinal na pantirya nila. Kailangan kong lutisin ang problemang ito mag-isa. Pagkatapos niyang sabihin ito, si Luo Zing ay unang humakbang at humarap sa kanila. Kailangan niyang lutisin ang kanyang sariling problema ng mag-isa. Tiningnan ni Black Evil Spirit at ni White Evil Spirit si Luo Zing at sabay nagtawanan ng kakaiba. Ngayon, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong Xinlan Squad. Kung ako ikaw, agad akong luluhod at magpapakamatay. Hindi ka namin papayagang mamatay ng madali. Matapos magsalita ng Black Evil Spirit at White Evil Spirit, ang kanilang genuine chi ay agad na naging itim at puting usok, na naging dalawang higanteng sawa at umarangkada patungo kay Luo Zing sa lupa. Nang matanggal ang ulap ng itim na usok, isa pang ulap ng itim na usok ang dumating mula sa gilid. Habang ito'y lumulutang, ito ay nag-transform sa anyong tao at sumugod kay Luo Zing na may hawak na mahabang sable. Pop! Pop! Sa pagharap sa tatlong ulap ng usok, walang kahirap-hirap na pinakawalan ni Luo Zing ang dalawa pang suntok, na nagpatalsak ng dalawa pang ulap ng usok. Nang handa ng atakihin ni Luo Zing ang pangatlong ulap ng usok, isang itim na kamao ang biglang lumabas mula sa pangatlong ulap ng usok. Si Luo Zing ay hindi handa at tinamaan siya ng kamao. Bang! Gaano nga ba kalakas ang kamao ng isang Xiantian Master? Bukod pa rito, hindi handa si Luo Zing sa suntok at wala rin siyang armor upang pansamantalang protektahan ito. Agad na napaatras si Luo Zing ng ilang dosenang metro dahil sa suntok na ito, at gamulong siya sa lupa ng 2 beses bago tumigil. Ang lakas ng isang Xiantian Master ay talagang nakakatakot. Mabuti na lamang at napino ko ang aking katawan upang maging isang spiritual tool. Kung natanggap ko ang suntok na ito dati, malamang nagkaroon ako ng internal na pinsala. Dahan-daang bumangon si Luo Zing mula sa lupa na may seryosong ekspresyon sa mukha. Matapos niyang pinuhin ang kanyang katawan sa isang refining tool body, malaki ang naging pagtaas ng kanyang resistensya sa mga pag-atake, at halos lubos niyang nasipsip ang suntok ng Black Demon. Ang umaapaw na mainit na agos ay damaloy sa katawan ni Luo Zing, ngunit hindi siya natuwa. Hindi pa rin nahanap ni Luo Zing ang paraan upang sirain ang harang na nabuo mula sa itim at puting usok. Ang Black Demon ay nagtatago sa itim na usok, at ang White Demon ay nagtatago sa puting usok. Pareho silang may natatanging kakayahan, isa itim at isa puti. Sa paningin ni Luo Zing, mahirap silang makita ng maayos. Hindi nagtagal matapos siyang makatayo, hindi kalayuan, ang mga ulap ng puting usok ay patuloy na nagbabago ng hugis. Sa pagkakataong ito, naging libu-libong mga sundalo at kabayo ang mga ito,
na sumugod patungo kay Luo Zing. Sa paligid niya, napalibutan siya ng hukbo ng usok. Sa kaguluhang ito, hindi makita ni Luo Zing ang kanilang tunay na mga katawan. Sa oras na ito, hindi pa nakapasok si Luo Zing sa half-step Xiantian realm. Bagaman kaya niyang magkondensa ng napakagulang na truth chi, hindi niya ito mailabas. Walang paraan upang agad na mapuksa ang hukbong ito sa maikling panahon. Kaya't wala siyang magawa kundi harapin ito ng pasibo. Basagin niyo ako. Puff, 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 puff. Sa isang iglap, 12 ng mga anyo ng tao na gawa sa usok ang nagkalas dahil sa mga suntok ni Luo Zing. Ngunit matapos niyang paliparin ang 12 ng ulap ng usok, mas marami pang ulap ng usok ang nagpakita. Tila walang katapusan, sunod-sunod. Hehe, tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Habang narinig ang boses ng White Demon, isang kamao ang lumabas mula sa isang ulap ng puting usok at tinamaan si Luo Zing sa tadyang. Itim at puti ay sa wakas natuklasan ang kakaibang likas na katangian ng katawan ni Luo Zing. Demonyo ng itim, kakaiba talaga ang batang ito. Kahit na siya'y isang dalubhasa na mas malakas pa kaysa sa atin, hindi ko inaasahan na makakayanan niya ang ganito karaming suntok, tama ba? Tanong ng demonyo ng puti sa gitna ng usok. Hindi lang nagbabago ang mukha ng batang ito, kundi habang siya'y binubugbog, lalo pa siyang nagiging masigla. Talagang kakaiba, pansin din ng demonyo ng itim na may mali. Siguro mayroon siyang kakaibang kasanayan o mahiwagang gamit na nagpo-protekta sa kanya. Naalala ng demonyo ng puti at naging mainit ang kanyang boses. Hehe, siguro nga, kapag napatay natin siya, hindi lang natin matatapos ang misyon na ibinigay ng ikatlong batang Panginoon, makakakuha pa tayo ng ganitong kalaking pakinabang. Demonyo ng puti, gamitin mo na ang iyong lihim na sandata. Hindi ako naniniwala na gawa sa bakal ang katawan niya. Tumawa ng malakas ang demonyo ng itim. Sige, sapat na ang laro. Ipakita natin sa batang ito kung ano ang tunay na takot. 9 Dragon Strangulation. Nagsama ang usok ng itim at puti sa hangin. Ang dalawang kulay ng usok ay nag-ugat at agad na naging 9 na higanteng dragon, na naglalabas ng kanilang pangil at mga kuko. Pagkagawang porma ng mga 9 na higanteng dragon na binuo ng usok, agad silang umatungal at bumagsak patungo kay Luo Zing mula sa 9 na direksyon. Nakita ni Luo Zing ang mabilis na papalapit na 9 na higanteng dragon, at siya'y kumunat ang noo. Ang makapal na ulap ay isa lamang pagkukunwari. Dahil ito ay nabuo ng dalawang aswang ng itim at puti, hindi ito nagdulot ng problema sa kanila. Hindi lang iyon, sa loob ng makapal na ulap, parehong bumilis ang kanilang galaw at lakas. Ngunit, ang makapal na ulap ay maaaring itago ang kanilang mga katawan, pero hindi nito maitago ang kanilang hanggarang pumatay. Sa pag-iisip nito, biglang gumalaw ang puso ni Luo Zing at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang mga tao ay mayroong 6 na pandama. Ito ay ang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, katawan, at kamalayan. Ang unang 5 pandama ay tumutukoy sa paningin, pangamoy, panlasa, pandinig, at paghawak. Ang kamalayan ay ang pinakamahiwagang pakiramdam. Kapag isinara ng tao ang isa sa kanyang mga pandama, mas lalakas ang iba pang mga pandama. Halimbawa, ang isang bulag ay mas pino ang pakiramdam sa paghawak at pandinig kumpara sa karaniwang tao. Maaari silang makakilala ng hindi pantay na mga titik ng braille gamit lamang ang kanilang mga daliri. Ang isang bingi na nawala ng pandinig ay mas maraming mababasa gamit ang mga mata, tulad ng lip reading, na mahirap matutunan ng karaniwang tao. Sa harap ng dalawang aswang ng itim at puti, tuluyang nawala ng bisa ang pandinig at paningin ni Luo Zing. Ngayon, maaari lamang siyang umasa sa kanyang kamalayan. Kaya, tuluyan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isinara ang kanyang 5 pandama. Ang kaluluwa ni Luo Zing ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao, at ang kaluluwa ay direktang nakakaapekto sa tindi ng kamalayan. Sa sandaling ito,
tanging ang kamalayan ni Luo Xing ang magagamit niya upang maramdaman ang posisyon ng dalawang aswang ng itim at puti. Agad na sumugod ang siyam na higanteng dragon, na nag-aalangan sa pagitan ng itim at puti, patungo kay Luo Xing. Patuloy na nakapikit si Luo Xing, nararamdaman ang hangering pumatay ng kalaban. Sa sandaling iyon, isang malabong kamalayan ang lumabas mula sa katawan ni Luo Xing, na bumuo ng isang bilog sa paligid niya. Sa loob ng espasyong bilog na ito, natukoy ni Luo Xing ang maraming mga detalye na hindi niya napansin dati. Ang hindi pantay na lupa, ang mga nakakalat na maliliit na bato, at kahit ang buhangin. Mayroon ding mga nag-uusbong na mga damo, at pati na ang mga pyupa ng kuliglig na natutulog sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon. Ito ay isang napakahiwagang pakiramdam, kasing hiwaga noong araw na naunawaan niya ang Selfless Realm. Ito ay isang napakahusay na pakiramdam, kasing ganda ng araw ng kanyang naintindihan ang rino ng walang sarili. Subalit, walang oras si Luo Xing upang namnamin ang espesyal na persepsyon na ito. Nang sumugod ang siyam na higanteng dragon sa kanyang bilog, agad na napansin ni Luo Xing ang mga ito. Ang dalawang multo ng itim at puti ay talagang nagtatago sa harap at likod ng dalawang dragon na gawa sa usok. Bukod dito, bawat isa ay may hawak na maikling sibat sa kanilang mga kamay. Tila nais ng dalawa na patayin siya sa isang bug zone ng pag-atake. Ang dalawang halberd ay tiyak na hindi ordinaryong armas. Kahit ang espiritual na katawan ni Luo Xing ay maaaring hindi makapagpigil sa kanila. Kung siya ay tinamaan ng dalawang halberd, malamang na siya ay malubhang masusugatan, kung hindi man mamatay. Ngunit matapos gamitin ang kanyang sariling kamalayan ng kaluluwa upang tukuyin ang posisyon ng dalawang tao, walang pagkakataon ang Black at White Double Demons. Biglang binuksan ni Luo Xing ang kanyang mga mata, at sabay na lumipat ng isang hakbang sa kanan. Sa hakbang na ito, maingat na naiiwasan ni Luo Xing ang atake ng Black Demon. Kasabay nito, pinakawalan ng kanyang kanang kamay ang sirang pangukit na kutsilyo. Umikot ito sa paligid niya ng napakabilis, lumipad, at tumama sa White Demon. Hindi inaasahan ng White Demon na natagpuan ni Luo Xing ang kanyang posisyon. Sa oras na ito, siya ay tumatakbo at hindi makakabawi. Sa harap ng lumilipad na kutsilyo, tanging itinataas niya ang maikling halberd na nasa kanyang kamay. Ang maikling halberd sa kamay ng White Demon ay isang upper-grade profound weapon. Maaari itong ipares sa maikling halberd ng Black Demon. Kapag pinagsama ang kanilang pag-atake, ang lakas nito ay maihahambing sa espiritual na armas. Inisip ng White Demon na dapat ay kayang harapin ng kanyang maikling halberd ang lumilipad na kutsilyo ni Luo Xing. Ngunit mabilis na natuklasan ng White Demon kung gaano siya ka-naive sa kanyang ideya. Ang upper-grade profound rank na maikling halberd ay tila isang kandila sa harap ng lumilipad na kutsilyo. Madali itong naputol. Ang leeg ng White Demon ay naputol kasama ng maikling halberd. Hanggang sa kanyang kamatayan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagdududa. Paano natagpuan ni Luo Xing ang kanyang posisyon? Paano naging kasing talam ng kutsilyo na ito? Walang nagsabi sa White Demon ng sagot. White Demon. Ang Black Demon, na nagtatago sa usok, ay nakita ang pagkamatay ng White Demon. Siya ay nagpasya na itusok ang maikling halberd sa kanyang kamay kay Luo Xing. Ngunit nakita na ni Luo Xing ang disguise ng White Demon, at madali niyang naiiwasan ang atake. Nakita ito, ang katawan ng White Demon ay pumuno ng makapal na usok. Nais niyang magtago at humanap ng ibang pagkakataon upang patayin. Nagsimula na siyang mawala sa harap ni Luo Xing. Akala mo ba makakatakas ka? Nagkaroon ng ngiti si Luo Xing sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang malamig na hininga, isang mahabang pangil na nabuo mula sa kanyang kaluluwa ang tumusok patungo sa White Demon. Biglang nakaramdam si Bai Xia ng matinding sakit sa kalaliman ng kanyang ulo. Siya ay nahulog mula sa usok.
Bago siya makakilos, ang sirang pangukit na kutsilyo ay tahimik na dumating at nagputol ng leeg ni Bai Xia. Ang twin fins ng Black at White ay parehong namatay sa labanan. Dahil sa pagkamatay ng dalawa, natural na nagsimulang maglaho ang kanilang true essence.